Good morning mga ka-ADAS, mga ka-bookkeeper. Pag-aaralan natin ngayon is about traveling liquidation o i-check natin ang traveling liquidation. Based sa ating school operation manual, ang traveling expenses ay merong code na 50, 20, 10, 1,000. At merong dalawang klase ng traveling natin. Yung tinatawag na seminar, which is back up by memorandum, tsaka yung tinatawag na errand, no? Ang i-check natin ngayon ang errand, kaya hanapin natin sa pag-check ng liquidation itong mga documentary requirements, no? Parehas ng locator slip, itinerary of travel, certificate of travel completed, transportation ticket, certificate of expenses not requiring receipt. Yan ang mga hanapin natin sa pag-check ng travel. Usually ang errand, monthly sila mag-submit. So tinatawag natin ito na monthly travel. Sa mga monthly travel nga pala ng mga employee, tsaka parehas ko ay may mga approval, no? Para sa mga teaching and not teaching, ang mo approval signatories ay ang school head for destination within the division of Bohol lang. Ito nga pala yung disbursement voucher. Nakalagay doon, reimbursement of disbursing officers traveling expense for the month of August, which is 1,500 lang. Usually kasi ang disbursing officer depende sa district. Sa amin kasi sa Division of Bohol may mga tinatawag na congressional district. Sa District 3, which is nandoon kami, ay 1,500 ang kanilang maximum na pwedeng maklaim sa traveling na monthly travel nila, no? Simulan natin ang pag-check. Ang DB number, which is 2023-08-052. Usually ang ganito kami mag-number, no? Ang una ay ang year, which is 2023, ang month kung kailan niliquidate, at yung series ng DB number. I-check natin sa DB number kung tama ba. Ito, no? Yan siya, no? 2023-08-052, which is 1,500. Ito yung CDR under sa column ng traveling local, no? So tama. So i-check natin ang liquidation voucher kung tama ba. Ayan. Ang mga attachment nito, no? Una, sa mga liquidation namin, sa lahat ng aming liquidation, nagre-record kami ng Xerox copy ng cheque at na-receive ba to, at para makita namin ang total amount niya na 1,500 kung tama ba doon sa CDR, which is nakita natin kanina 1,500 din, no? So equal ang check na in-issue based din sa CDR. So ito yung tinatawag na itinerary of travel, na kung saan ay nandoon yung mga destination niya. Ayan, no? Mga destination kung saan siya nagpupunta at oras ng alis niya sa departure niya, tsaka arrival sa mga lugar na mga pinuntahan niya, no? Kung anong mga mode of transportation ang kanyang ginamit, nagbus ba, tricycle o taxi kung meron. Tapos yung maximum amount na sinisingil sa bus tsaka mga tricycle. So which is 200. Tapos 30 pesos lang sa tricycle. Tapos nga sa bus 200. Tapos extend doon. Extend siya sa total amount. Usually ang monthly travel namin, which is part of errand, ay wala kaming kiniklaim na per dime. Kasi nga hindi allowed kasi nga
Kung umalis ka, kakain ka rin ng tanghalian. Kung nasa opisina, kakain ka rin ng tanghalian. So, ang total niya is, sa itinerary of travel is 1,855. Dun sa DB, gaya ng sinabi ko na ang usual o maximum na makaklaim niya sa monthly travel ng isang disbursing officer is 1,500. So yung sa amount na 1,855 islashan to, kukunin yung sobra sa 1,500. So kompleto siya, no? May disbursing, ay pirma ng disbursing officer tsaka nung aming PSDS. Ito yung certificate of travel completed na nire-record lang, locator slip, no? Pirma ng aming na nag-travel. Ganun din, ito yung certificate of expenses not requiring receipt. Sabi doon, yung mga resibo yung mga gastos na walang resibo, not more than 300 or less than 300 lang pwedeng ilagay dito, no? As you can see, ang sinama niya yung mga bus, tricycle, yun lang, no? Kumpleto sa pirma. Again, ang amount is 1,855. Ito yung mga locator niya, no? Locator niya. Check natin dun sa itinerary kung tama ba yung mga locator na ginamit, no? Tama ba ang ginamit ng locator? Sa first travel niya ng August 4, punta siya ng Tagbilaran City Division Office at saka bumalik na siya galing ng Division Office. Check natin, no? Ito yung August 4 na travel niya. Punta nga lang siya ng Division Office. So ito, no? AO. Ayan. Ang kanyang rason, nagsubmit siya ng DTR tsaka purchase ng supplies and equipment. Susunod na travel niya, August 11, nagpunta siya ng Tagbilaran City uli. Punta siya ng DBP, pumunta siya ng Buhico. At makikita natin, no? Sa locator strip ng August 11 ay updated ng passbook. Nagbayad ng kuryente sa Buhico at nag-submit ng Form 7 sa Division Office, no? Makikita mo may pirma ng mga taong pinuntahan niya o mga opisinang pinuntahan niya ng August 11. Then susunod ay ang August 18. August 18, nagpunta siya uli ng Division Office at bumalik na uli ng station, no? At makikita mo sa August 18, ito yung mga ginawa niya, yung purpose ng kanyang travel, no? At may pirma ng ng opisina na pinuntahan niya, no? Then ang last, August 25, punta uli siya ng Division Office at bumalik uli ng station, no? So makikita mo sa August 25 ng kanyang travel, marami siyang ginawa, marami siyang sinubmit ng mga documents na kailangan i-submit. Merong pirma niya, pirma ng aming tsaka pirma ng opisina na ay clerk o representative ng opisinang pinuntahan niya. Balik tayo sa manual, no? Tingnan natin yung ERAN, yung isang klase ng travel. Ayun yung ERAN. So nakita natin doon, locator slip, meron siyang 4 na locator slip, isang itinerary of travel, certificate of travel completed, isa lang din. Wala siyang ticket kasi yung mga bus na sinakyan niya ay hindi nag-i-issue ng ticket. Meron din siyang certificate of expenses not requiring receipt. As I said, no, ito yung mga binayaran na walang resibo na amounting to 300 or less, no? Yan ang reason. Supported siya ng COA circular.
So, nakita natin na tama yung ating liquidation ngayon, mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini, Bohol, Division of Bohol, Department of Education. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you.